Doc J po, sa mga anak, hindi ka dapat pagod, lalo sa ganitong edad. Tanong lang, sino dito ang bata pa? Pero pakiramdam mo, pagod ka na sa buhay. Yung edad mo, dapat pangarap. Pero iniisip mo na kung paano magbabayad ng bills. Yung iba, nag-iipon para sa travel. Ikaw, nag-iipon para sa kuryente. Nakakatawa minsan, pero madalas, masakit. Hindi masamang tumulong sa magulang. Mahal natin sila eh. Pero minsan, yung anak na dapat ini-enjoy ang kabataan, natututong magpakatatag ng maaga at wala sa lugar. Yung mga anak na dapat humihingi, siya na yung nagbibigay. Yung anak na dapat inaalagaan, siya na yung nag-aalaga. At tahimik lang sila. Kasi ayaw nilang madagdagan pa ang problema ng pamilya. May mga anak na gustong mangarap, pero inuunang bayaran ang utang. May mga anak na gustong magpahinga, pero mas inuuna ang responsibilidad. May mga anak na gusto nang sumuko, pero hindi pwede kasi sila lang ang inaasahan ng pamilya. At alam mo kung ano ang pinakamabigat? Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil mahal nila. Para sa mga magulang, kung naririnig nyo to, hindi retirement plan ang anak. Hindi siya backup plan. Hindi siya tagasalo ng lahat ng mga pagkukulang natin. Anak sila. Anak siya. May pangarap siya. May limit din siya. May puso din siyang napapagod. Kung mahal natin sila, huwag natin silang gawing bayad sa mga desisyong hindi naman nila pinili. At para sa mga Gen Z na breadwinners, hindi ka mahina kung napapagod ka. Hindi ka selfish kung gusto mo ring mabuhay para sa sarili mo. Hindi ka madamot kung gusto mong magpahinga, mag-ipon, mangarap, at minsan, maging bata ulit. Hindi mo kasalanan na napilitan kang tumanda ng maaga. Kung magulang ka, ang pinakamagandang ipamana sa mga anak ay hindi utang, kundi pag-asa at kalayaan. At kung anak ka, hindi ka ATM. Hindi ka retirement plan. At lalong hindi ka tagasalo ng lahat. Anak ka. Bata ka pa. At karapat dapat kang mangarap. Kung umiiyak ka habang pinapanood ito, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat.